Speaking of nabubudol, nabudol tayo dahil nanakawan ba tayo ng 100 billion pesos? At pinasosole kay Marcos Jr. ang perang ito. Isole kaya mga ate? One time, may kwento ko lang no, bago natin pag-usapan ito. One time, may nakaiwan ng kanyang pera like 50K 50,000 pesos sa harapan ko. Naiwanan yung 50K. Kung sa inyo nangyari yun, mga tet kuya, nakaalis na yung may-ari ng pera, nakalagay yung paper bag sa harapan mo, hindi ka ba matutukso na kung wala na, hindi na bumalik, no? Or maybe, kung bumalik mo, nakaalis ka na, nasa harapan mo pera eh. Hindi ka kaya matukso na wala namang may-ari, 50K, biyaya yata to, biyaya ng langit. Bish ko, nakaripas ka na siguro ng takbo, no? Or maybe kung talagang may konsyensya ka, dadalhin mo siya sa lost and found. There's a paper bag here with full of money and I don't know who's the owner of it. Kung good Samaritan ka or kung ano man, ganun gagawin mo, no? Pero sa Pilipinas kasi hindi ganyan. Sa mga napuntahan ko, ay ganyan talaga, iwanan mo cellphone mo, iwanan mo wallet mo, bag mo, walang makikialam. Okay? Lalong-lalo na sa Dubai and Singapore. Even in Thailand, okay? At sa Japan, lalo na. Pero pagdating sa Pilipinas, huwag kang kukurap, huwag kang malilingat, disappearing yan. Pwede rin, baka mark money yun. Baka pain yun, di ba? So, ayun, nakuha naman at naibalik sa may-ari yung pera na nasa harapan ko. Pero we're not talking about 50,000 here. We're not even talking about hundreds of thousands or maybe millions. Kasi yung isang paper bag na yun, kung tutusin, kahit na hundreds yun, isang paper bag pa rin. Diba? 50,000 lang yun yung naiwanan sa harapan ko. Pero, kapag millions na, mali-maleta na yan mga ating, ay hindi lang millions na pinag-uusapan natin, billions. You think isusoli yan ni Marcos Jr.? So ayan 100 billion pondo ng PDIC, ito yung binanggit ko noong nakaraan, Philippine Deposit Insurance Corporation, ibalik. Dahil baka pag hindi insured ang ating mga nakadepositong pera at nasunog ang bangko or na-scam or nagamit nagkaroon ng ng tawag dyan, ng glitch or maybe talagang na-hack yung system, nawala yung pera nating nakadeposito or kahit laman, or yung laman ng ATM natin or debit cards na wala. So you should have dapat insured ang ating mga savings para kahit paano, 'di ba may babalik pa sa atin kahit na maliit na amount. Say naka-insured yan for 100K. O kung yung savings mo 1 million, may mababalik pa sa yung 100K kasi insured nga yung savings mo. Ay kinuha nila yung pondo ng insurance ng ating mga savings. Nanawagan si Cagayan de Oro Representative Rufus Rodriguez sa pambansang pamahalaan o sa government or administrasyon iniwi na ibalik ang 100 billion pondo ng Philippine Deposit Insurance Corporation or PDIC na inilipat sa National Treasury. Bakit nyo kinuha? Ano ang dahilan? Gipit? Kulang? Wala naman kami nakita proyekto. Yung PhilHealth kinuha. Itong sa PDIC kinuha rin. Kasunod na naging desisyon ng Korte Suprema na ibalik ang 60 billion pondo ng PhilHealth. So, nangunguha ng pera ay gawain yata talaga mga ating. Basta't may pera, go lang ng go. Kuha lang, kam-kam lang. At ano ang gagawin ni Marcos Jr. para ibalik? Anong klaseng pamumuno ito? Parang ang daming kalokohan. Right? Biro mo 100 billion, ang laking amount niyan mga ating. Hindi natin mararanasan sa tanang buhay natin ang maging, I don't know, may bilyonaryo bang nanonood sa akin? May nakakaranas na ba dyan ng, how many figures is it? Like 10 figures? Beka naman. 16 days to go and it's Christmas. May bilyonaryo bang nanonood? Pwede naman. Kahit kapurat lang. Pamasko dali. Pero again, mga ating, hindi natin mararanasan ito na maging billionaire. Suntok sa buwan, no?
apakalaking milagro nito. Lord, gawin mo akong bilyonaryo at marami akong matutulungan. 'Di ba? Oh, tapos yan, kinukuha lang nila. So, mabutit na booking ito. Walang kumontra. Yung PDIC hindi kumontra, binigay na lang. Oh, ayon kay Rodriguez kapwa labag sa order. Ikaw nga, Marcos Jr., impeachable ka na. Ka-impeach ka na eh. Lumalabag ka sa saligang batas ng Pilipinas. Eh, ikaw ang takapagpatupad ng batas. Ba't ginagawa mo ito? So, uusad kaya ang impeachment ni Ngewi, mga tet kuya? Sino ang maglalakas loob? Anyway, nag-file na yata ng impeachment si Kiko Barzaga. Ba't natuloy ba yon? Si Rowena Guanzon din yata, no? Pero uusad ba yan from the lower house? Eh, ang daming kasabwat eh. Ang daming sumasamba kay Ngiwi sa baba eh. Paano pa yung nakakit sa upper chamber, sa Senate? O, marami rin kaalyado. Itong mga politiko, itong mga public servants, itong mga lingkod bayan, okay, itong mga nasa pwesto, lalo na yung nasa legislative branch, labag to sa batas, pero parang tahimik sila. So, bakit kaya? Bakit parang walang pumupuna? Mabuti na lang may Korte Suprema pa, no? Hindi natin alam kung hanggang kailan ang Korte Suprema maninindigan. Baka mamaya, ma-persuade na rin yan ng mga adik eh. O, sana hindi. O, labag sa konstitusyon ang paglipat ng pondo ng PhilHealth at PDIC dahil ang salaping ito ay may tiyak na layuning itinakda ng batas. Sa kaso ng PDIC, malinaw aniya na ang 107 billion ay nakalaan para sa proteksyon ng milyon-milyong bank depositors, including us mga kababayan na may mga savings. At hindi dapat ginagamit sa ibang gastusin ng gobyerno. Paano na? Kung worst case scenario, may nangyari nga sa nakatabi nating pera. Tapos wala na palang mahugot ang PDIC. O, edi, wala, nalimas na lang yung pera natin. Para yung, di ba, parang naka-insure ka nga, insured ka, for example, accident, di ba, para sa aksidente halimbawa. O, halimbawa na ano ka, nabundol ka ng sasakyan, eh dapat meron kang mahuhugot na insurance or something. Eh kaso mo, wala ng pondo yung insurance company, eh di shoulder mo lahat mga ating ang bills ng ospital. Wala kang ibang mapanghuhugutan. 'Di ba? Napilayan ka na nga, na ospital ka na nga, nag 50-50 ka na nga, nalagay na nga sa alanganin ng buhay mo, naubusan ka pa ng pera kasi wala ka ng insurance. Oh, bakit ang ginagawa ni Ngiwi ay puro labag sa batas? Hanggang kailan siya lalabag sa batas? At hindi ba siya parurusahan? Kung hindi siya pwedeng ikulong dahil immune siya sa kaso at hindi siya pwedeng kasuhan, meron namang ways para tanggalin yan dahil hindi tama ang ginagawa. There's impeachment. Sa dalawa, sino ang dapat ma-impeach? Si VP Sara o si Ngiwi? Sino ang maraming katarantaduhan? Nire-revive yung 128 million ni VP Sara na confidential funds na winaldas. Kuno, asan ang pruweba yung winaldas? Or napunta sa masamang kamay? Or what? O, inubos dahil kailangang ubusin dahil patapos na yung fiscal year noong 2022. Binigay, tuso si Ahas eh, binigay nila katapusan, December na nila binigay. Like December 11, ay kailangan ubusin ni VP Sara bago matapos ang December. O di 21 or 11 days niya inubos, December, ano ba binigay? Basta kailangan niyang ubusin sa buwan na yun. Dahil kung di niya uubusin, hindi siya bibigyan ng confidential fund sa susunod na taon. Hindi mo naman pala nauubos eh. Hindi ka na bibigyan, nasasayang lang ang pera. Diba? Tinarantado talaga si VP Sara. Eh, that was just 125 million. And we're talking about billions here. Nilagay daw sa National Treasury. Para saan? May pinatayong tulay, eskwelahan, ospital? Flyover? Saan ginamit yung 107 billion? Ibalik nyo yan. Ang tanong mga kababayan, maibabalik ni Marcos Jr.? Saan niya huhugutin? Ayun ng 60 billion ng PhilHealth, 89 billion yun eh. Kukunin nila sa budget next year. Gisa sa mantika, gisa sa sariling mantika mga kababayan. Ang ipambabayad ni Marcos Jr. sa kinuha nila sa PhilHealth
ay yung budget next year na pera pa rin natin. So parang tayo pa rin ang nagbabayad nung kinuha nila sa PhilHealth. At itong 107 billion na insurance ng mga deposits natin, saan to kukunin? Sa budget din next year. Hindi parang tayo rin ang nagbabayad nung kinuha nila. Hanggang kailan tayo magtitiis mga kababayan na ganito? Hanggang 2028? What if hindi bumaba ng 2028? At pilitin pang ma-extend ang pag-upo sa power dahil takot na bumaba dahil maraming re-rest back sa lahat ng katarantaduhang ginagawa. Pa-comment sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.